Mas lumakas pa ang nagbabadyang super typhoon na tatawaging bagyong Uwan. Alamin naman natin ang galaw nitong bagyo at para sa detalye nandito si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasaan na ba itong bagyo at saan ito posibleng maglandfall? Saan at kailan? Magandang tanghali sa iyo, Ruth, at magandang tanghali sa ating mga kapatid. Ito pong bagyong si Uwan ay huling namataan ng pag-asa sa layong nasa 1,315 kilometers eastern or east ng Eastern Visayas. Ito po ay lumakas pa at nasa severe tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 100 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 125 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour at posibleng makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility mamayang late evening hanggang mamayang madaling araw. Ito pong bagyong si Uwan ay aasahan natin na patuloy pang paglakas habang binabaybay itong East Philippine Sea at posibleng umabot sa hanggang super typhoon category at yan nga po ay kikilos palapit dito sa ating landmass or kalupaan. Possible po yan maglandfall dito po sa mga general area ng Aurora, Isabela or area po ng Cagayan. So yan po sa ngayon yung ating lawak ng uncertainty o yung ating possible na puntahan ng center or gitna nitong bagyong si tatawagin nating Uwan. Yes, Ruth? Alvin, binanggit mo na rin na posible yung maging super typhoon. So ibig sabihin hanggang anong wind signal ba ang itataas dyan? At yung characteristic niya, more of hangin ba? Maraming dalang ulan o tubig? Yes, Ruth, yung ating mga bagyong nasa super typhoon category ay may mga lakas na hangin na umaabot sa hanggang 185 kilometers per hour o higit pa. Yung ganyang klaseng lakas ng hangin, kasama na po yung gustiness niyan o mga pagbugso niya na lumalagpas pa ng 200 kilometers per hour. Yan po ay damaging o destructive o mapaminsala na talagang hangin at possible din pong life-threatening po yung mga ganyang klaseng hangin. So possible na magtaas ng tropical cyclone wind signal hanggang number 5 ang pag-asa sa ilang lugar ng ating bansa, particularly yung dadaanan ng gitna or center nito pong bagyong si Uwan. Yung tatawagin nating bagyong Uwan. At maliban po sa malalakas na hangin, meron din tayong inaasahang hanggang torrential rains o yung ating halos walang tigil at walang humpay na pagulan. Yung mga ganyang klaseng pagulan naman, kung ikakarakterize natin yan, is yan po yung mga pagulan na yung mga areas na hindi naman dating binaba ay possible pong bahain. Yung mga ating ilog, aapaw din po sa ganyang klaseng pagulan. Yung ating mga tributaries, yung daanan ng ating ilog, kahit yung maliliit na daanan ng ilog, mabubuhay po yung mga ganyan at mataas po ang tsansa ng mga flash floods at landslides kapag meron tayong torrential rain. Sa ngayon, inaasahan na po ng pag-asa yan dito po sa Catanduanes bukas ng gabi at possible po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Ang natitirang bahagi ng Luzon ay magiging directly affected din ng mga pagulan itong bagyong Uwan. So possible din po yung ating mga effects yan like mga flash floods and landslides. So paghandaan din po natin yan. So kailan siya talaga ganap na mararamdaman bukod doon sa tinataya natin na na araw ng landfall kasi ang utos talaga ng gobyerno bago pa daw maglinggo kailangan yung mga nasa high risk areas ay makalikas na. Tama ka dyan, Ruth. Ngayong araw hanggang bukas, habang maganda at maliwalas pa ang ating panahon, dapat maghanda na po tayo sa posibleng pagdaan ito pong bagyong Uwan. At makinig po tayo sa ating local LGU if ever may evacuation plan sa inyong area. Dahil bukas, yung kanyang panglabas na kaulapan ay sasabit na dito sa mga areas ng Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Yan po as early as bukas, meron na po yung trough, affected na po yan dyan. Pero sa darating na linggo, sasabit na po ang kanyang malaking bahagi ng malalakas na pagulan dito nga sa Bicol Region, lalong-lalo na sa Catanduanes at hilagang bahagi ng Eastern Visayas, dyan po sa Samar at kikilos din po yan. Mas mararamdaman po ng malaking bahagi ng Luzon. Ito pong mga pagulan ng bagyong Uwan sa darating na linggo ng hapon hanggang gabi habang patungo po yan dito sa general area nga ng Luzon. So dyan po natin ini-expect yung pinaka-epekto itong bagyong Uwan, ang malalakas na hangin ito at ang malalakas na pagulan. So maghanda po tayo dyan at mag-ready po tayo at if ever nga may evacuation plan sa inyong area, makinig po tayo sa ating local LGU at DRMO. Yes, Alvin, yung observation, ewan ko nakikita ko lang to sa social media, yung observation na sobrang laki daw, nakala mo parang kasing laki na ng Pilipinas. Pero yung pagtitignan naman doon sa Metra, parang ano ba yung sakop mula Luzon hanggang parts talaga ng Visayas or Mindanao ba pwedeng maabot ng epekto nito? Tama ka dyan, Ruth. Napakalawak nga ng bagyong itong tatawagin nating Uwan. Base sa pag-asa, yung kanilang initial na radius niyan ay nasa 700 kilometers. So possible po na nasa 1,400 or higit pa yung kanyang diameter. Ngayon, yung ating mga pagulan concentration niya ngayon is nandito po sa malaking bahagi ng Luzon. If ever lumapit na po yan sa atin or
dumikit yan sa darating na Sunday hanggang Monday. Pero kung papansinin nyo, itong ating wind field o yung ating hangin ay mararamdaman po sa malaking bahagi ng ating bansa. Extended pa po yan hanggang Palawan, Visayas at kahit po dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan. Although hindi kasing lakas nung nandito po sa mga areas na malapit sa gitna, is possible pa rin po yan magpaba or magdulot ng mga flash floods and landslides, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. So prepare din po tayo dyan sa mga areas ng Visayas, Palawan and Mindanao sa mga possible effects ng mga gusty conditions, malalakas na bugso ng hangin at sa mga possible din ng mga pagulan. Yes, Kasi kumbaga ang pinakahuli lang kasi nating naranasan itong bagyong Tino, no? Kung i-compare mo diyan, paano ba yung gaano mas kalakas itong paparating na bagyong Uwan or parang bigyan mo lang kami ng idea, Alvin? Yes, Ruth. Unang-una, mas malakas po itong bagyong Uwan in terms of hangin dahil nga inaasahan natin na posibleng umabot to sa hanggang super typhoon category. Ang bagyong Tino po ay naglaro lamang sa hanggang 150 to 160 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pero ito po ay inaasahan nga natin na humigit sa 185 kilometers per hour. Yan po yung kanyang center winds. Pangalawa, mas malawak po ito na nasa around 1,400 nga sa ngayon at possible pa po yung lumawak. So halos buong bansa ay makakaramdam po ng hangin. Ito po ang bagyong Uwan. Maliban dyan, meron din po itong malakas na pag-ulan na malapit naman sa kanyang gitna or halos buong Luzon po ay possible tayong makaranas ng mga pag-ulan. Ay yung ating mga torrential rains ay medyo malapit do sa gitna ng bagyong Uwan, dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na dito sa Central, lalong-lalo na po dito sa areas ng Northern Luzon. So yung ating mga ilog dyan, mga dams at mga katawang tubig is possible po yung umapaw at possible din po tayo makaranas ng mga malawakang pagbaha sa maaaring daldalang pag-ulan nitong bagyong tatawagin natin Uwan. Maraming salamat kay News 5 weather frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.